Good morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel. Ang inyo pong lingkod. So today is December 9, 2025 at tayo ngayon ay pupunta dyan sa may Lydia and Boy Canteen sa may Victory Avenue, Tatanon, Project 1, Quezon City. At dadalhin po natin dyan sa may LRT 2, Pureza Station, Ramon Magsaysay Boulevard, corner po yan ng Pureza Street, Sampaloc, Manila. Matraffic ko. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, saka sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin sa lahat. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan. Tama po yan. Yan yung sinabi ni Sinutani Panoy na Secretary Lopez na kung within 1 year, 3 months, 2 months ay tumanaw na sila talaga yung intensyon ng ating mga operator sumang-ayon sa ating programa na ito. Tama yung pinapagit ko kay Pinorote. Yung 1 year na yan, palagay ko sobra-sobra ng extension yan. Pagkat ilang extension na, ilang extension na ang mangyari. 7 pesos na yata ka, Obed. 7 pesos na mula nung Aquino administration pa yata. Ito pa rin dati ko. Para yung presyo ng mga diesel namin eh, 40 siya eh. Ito mo 2 pesos na data. Tama. Pakulit na lang, ka, Obed. Yung pinuputo nila, pagiging marami sa pagkakasipos, i-demerit mo yan at ang lahat naman yan, kung masyado naman ang maraming na-violate o traffic violation, eh, kukumbiskin na lisensya mo. Tama po yan. Yun nga po, minsan magkaroon po kami ng magkaroong makaharap ang bagong asset na LTOC asset na kanilang talagang show yun na mga agenda. At supposed to be maybe only once a month mag-meeting kami sa kanyang opisina. At tinalaki na po namin yan. Pero ito ang nakarapat sa US OPC, sabi nga nung kanyang secretary si Ma'am Princess, baka hustong linggo na ito. At make-up na po natin yung demerit points na yan. Kasi alam mo, kaibigan ko ulit after yung panahon, wala na mo pa na sa public transport driver kung puro kasalanan demerit. Ang aking recommendation po yan, ay magkaroon lang po ng mabigat na sender ang ating mga driver kung mag-press sila doon sa mga traffic violation, traffic rules and regulations, para mo naman matulungan po ng ating pamahalaan ng ating mga tsugan. Obed, maraming salamat po sa binigyan na pagkakataon. Thank you po sa pagsagot sa aming tawag. Maraming salamat din ng order. Sa magandang umaga po sa National President po ng Pasong Mas na Obed Martin ang inyo po napakinggan. Pwera manong balita! Sinurasyon natin nasa ating linya na Attorney Vigor Mendoza, the second chairman po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng LTFRB. Attorney Mendoza, sir, kumusta po kayo? Magandang umaga po sa inyo. Good morning kayo. Mabuti naman. Didiretso ko na ho sa pinakapaksana po ng kilos protesta ngayon ng grupong Manibela. Yung demerit point, hindi raw kanilang pinaprotesta, pati na rin po yung pag-i-impound, pagtatanggal ng plaka, sobrang bagal ng pagproseso po ng kanilang mga dokumento para po makapasada. Pinapagit ang grupong Manibela. Attorney Mendoza, sir. Good morning po sa lahat. Tuloy naman na aming dialogue po, like 2 months po so far. Isa sa unang bagay na aming tinatupag ito mga concerns ng Manibela sa pagpapaconfirm ng unit sa LTFRB. So meron na po kaming sinubmit na panukala sa ating mother agency para ma-aprobahan na. At pinag-iinan na po namin lahat ng mga grupo, especially pag-change policy po yan. Hindi mo pwede isang grupo lang pag-iinan namin. We have to hear everybody. We conducted a nationwide consultation last week. Tapos, tinapos na namin yung aming proposed change policy para ma-address po natin yung mga concern po nila. Attorney Vigor, kasi yung ilang mga detalye na kanilang pinasa ko yung magkapit. Pero
meron ding mga reklamo regarding dun sa demerit point sa lisensya. Makakalat po siya dito sa pinag-aralan po niya, di ba, Attorney Bigo? Opo, so part of LTFRB po, no? Meron po kami siguro po this week, no? Although sa LTO talaga din eh, ay LTO pa talaga ito, Attorney Bigo. Ay, LTO concerned. On the LTFRB side, meron na kami kung panukala dyan sa demerit point, dun sa JAW, no? Yung mga penalties imposed, public utility vehicle, isasabit po namin yan sa DOTRTC para mapataranan o mapapag-usapan. At naintindihan natin ang sitwasyon ng ating mga driver, no? Talagang patignin yung demerit point system. But tingin ko po I agree to certain extent sa ating mga drivers. Medyo conflicting naman to the extent bakit tayo magkulang ng drivers ng mga PNPs. No? We have to make it reasonable. Kasi kung tuloy-tuloy na po yan, talagang problema tayo. We'll go back to zero as far as drivers are concerned. Pero ilang po pa lang sa LTFRB mula na magkaroon ng reshuffle sa DOTR, Attorney Bigo. Mga apat na po. Dalugod pa na po. Eh siguro maganda pag-usapan mo na ito at kung pwede pa naman siguro wag mo na ituloy ngayon at sa halip na magpunta sa magawa ng Pilas Matesen, pumunta sa inyo dapat mag-usap. Well, ano siguro nga, Attorney Bigo, ano? Ready kayo? Agree ako din sa sinasabi. Kailangan pa ba mag-try? Mag-usapan na lang. Kung walang solusyon, sige. Pero pwede mo pag-usapan natin. Okay. Attorney, inilipat lang ako kasi kahapon, pero isang paksa nakita ako ng problema o issue sa transportasyon. Ang LTFRB na ho yata pinaimbestigahan yung pagkakaroon sa ano yung license? Insurance sa public transport na parang meron yatang binigay kayong deadline ng November 13 and December 1 may humabol. Parang usapin nyo ng kung sino yung marapat na magkaroon ng insurance sa pag-renew ng mga prangkisa, pati din po rehistro, Attorney Bigo. So, actually kasi isa sa mga requirements ng mga pag-book dito sa sakyan, kailangan silang passenger accident insurance. So ang nagka-apply dito, sino po ang pwede magbigay ng passenger accident insurance ay yung insurance commission. So, hinihintay lang namin ang formal certificate ng insurance commission kung sino-sino ang mga na-accredit po nila. Ang alam ko ay natapos na yata ang accreditation process. So, hintayin mo namin yan, pag-aaralan mo namin yan, tapos mapatupad mo namin yan. Ayun, siguro sa susunod na pagkataon, pag-usapan po natin yan kasi marami rin nga po may question po niya, lalo tayo din sa mga ibang insurance company na alam naman natin wala problema. Yung iba ho, talaga nagkakaroon ng problema dahil yung mga paglaro daw hindi sumusunod sa deadline na pag-submit ng kinakailangan requirement. Attorney Bigo, maraming salamat sa pinagkalong na pagkakataon. Sir, tatawag ulit kami hanggang siguro kahit hanggang bukas sa development na mga pangyayari ito. Sabi nyo nga, pag na siguro pag-usapan ito, total dalawang buong pa lang kayo. Kasi siguro, baka mas marami kung pwede madala kayo pag-usapan kung mag-uusap siguro kayo, Attorney Bigo, ano? Opo. Yes, sa hour ni tapos din sabi mo. Maraming salamat sa ulitin po, sir. Thank you po sa inyo. Good morning sa hour ni. Thank you po. Ang chairman po ng LTFRB, Attorney Bigo Mendoza the second, ang inyo po napakinggan. Manong Balita! Paalam na ho tayo, susunod na Meron del Prado sa Super Radio ngayong Martes, December 9, 2025. It's 60 days before Christmas. Ako niyo kapuso mo, rin itinigang radyo na TV pa, labanan na fake news dapat. Totoo! Pwera Manong Balita! Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Enviro Max. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Rex. Good morning po. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Crimson. Use Crimson Liars Vitamin pa. Conditioner every day. For 10 times straighter. Masikip yata dyan. Ay, dito lang yata, no? Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng para sa mga lalaki, matibay, magaling, at matigas. Ang Super Radio Station nationwide. Sigurado kami mabilis sa Lang mali yung labas ng mga special coverage na ating mga May flag kababayan. yung Ito ang GMA. May flag yung pinasukan. Ay, sarado yata dyan. Sige po, kung saan po yung ano.
Kaya tayo kasi tinuturo, hindi ko din alam eh. Ah, sarado nga, pinapabalik tayo. Ay, meron po sasakyan sa likod. Sa mga sakit, kailangan po maging may ingat tayo lalo doon sa pagpili ng mga gamot. Paalala po ng yun nila para makasiguro Ilan yung kanina, be? na quality. Una, subok at napaganayan. Santos eh. Kung magalit po yan, hindi namin alam. Siguring mabuti at ang pangapat, gawang board. Hindi basta-basta. Ang paggawa ng gamot dapat may produkto ito ng masasipag sa mga scientist po at ng mga eksperto. Pagdating sa gamot, ano po ang resulta natin kung pinag-uusapan nila. Ang ganda ng apat na marka ng alaga mula sa alaga. Hindi, bawal po bang tumawid po dyan? May ano tayo, may pasok ng mga bata. Ah, sige po, sige po. Saan po pwede mo seat dito po? O dito, kabila. Sige po, di ako maka-trash kasi andun sa ano, tricycle. Mas lalo itong Kagamutin na lang ang Kumikyat. Kulit naman ako nung natulog eh. Ano ba kami? Alas 4 kami natapos. Pinanood ko na. Balay. drop na natin sila. Morning, Gabby. Welcome back. Thank you. Baka nakamonitor ka rin, ha? Teka. Ay, sarap, no? Sarap ng konti lang, ha? Kulang pa yan. O kaya babalik pa po tayo. Oo. At may naman ang reaksyon ng nakilos protesta po nung Manibela.